Ano ang quartz at bakit ito ang puso ng ating mga relo? Kamusta mga mahilig sa idinjerya? Naisip po na ba kung paano nagiging sobrang eksakto ng isang napakaliit na bagay tulad ng relo sa pulso? Ang sagot ay nasa isang material na baka pamilyar ka na. Pero ang mahika nito ay nasa pinakamalalim nitong mga katangian. Mula sa alarm clock sa tabi ng iyong kama hanggang sa stopwatch ng iyong cellphone, halos lahat ng mga kagamitang sumusukat ng oras na yon ay umaasa sa isang maliit na kristal ng quartz. Ano nga ba ang quartz at bakit ito mahalaga? Kaya ito ang dahilan ng eksaktong oras sa relo. Sa kanyang pinakapayap, ang quartz ay isang mineral na binubuo ng silicon dioxide o SiO2. Isa ito sa mga pinakaabundanteng mineral sa crust ng mundo. Matatagpuan ito sa iba't ibang anyo at laki, mula sa buhangin sa tabing dagat hanggang sa magagandang malinaw na kristal. Ang ganda ng quartz ay hindi lang sa itsura nito, kundi sa isang kamangha-manghang kataniyang electromechanical na tinatawag na piezoelectric effect na ginagawa itong perpekto para sa pangsukat ng oras. Eksakto, ano ang piezoelectric effect at paano nito nagagawang magbilang ng oras ang isang natural na bato? Isipin mo ito, kapag pinisil mo o pinuwersa mo ang isang kristal ng quartz, nagkakaroon ito ng maliit na kargang elektrikal. Nangyayari din ang kabaliktaran. Kapag nilagyan ng kuryente, nagbabago ang hugis o umuuga ang kristal. Ang kakayahang ito na gawin kuryente ang energyang mechanical at baliktarin ito ay tinatawag nating piezoelectric effect. Ang epekto na ito ay natuklasan ng magkapatid na sina Pierre at Jacques Curie noong 1880. Ito ang sikreto sa likod ng maraming makabagong kagamitan kasama ang ating mga relo. Ang ideya ay kapag ang kristal ng quartz ay pinuputol at pinakikinis ng espesipiko at inilalagay sa elektronikong sirkito, nagsisimula itong mag-vibrate sa isang napakatiyak at matatag na frequency kapag nakatanggap ng kuryente. Parang isa itong maliit na pendulo o metronome, pero may kakaibang regularidad. Nagba-vibrate ng milyon-milyong beses kada segundo. Napaka-konsistente ng frequency na ito, kaya nagiging perpektong basehan para sukatin ang mga pag-itan ng oras. Ang kasamang electronic circuit naman ay dinisenyo para bilangin ang mga vibration na ito at sa bawat itinakdang bilang ng oscillations, nagpapadala ito ng punso sa motor ng relo na siyang nagpapagalaw sa mga kamay ng orasan o nagpapakita ng oras sa digital na paraan. Isa itong tuloy-tuloy na siklo ng kuryente na kino-convert sa mechanical na vibration. At ang vibration na ito ay binibilang na may kamangha-manghang katumpakan. Bakit quartz ang pinili para sa sensitibong tungkuling ito at hindi ibang material? Ano ang pangunahing bentahin nito kumpara sa iba? Ang sagot ay nasa katatagan nito. Ang quartz ay may natural na resonance frequency na napakatibay laban sa mga pagbabago. Ibig sabihin, hindi nagbabago ang bilis ng vibration nito. Kahit may pagbabago sa temperatura o presyon, nananatili itong pareho para mapanatili ang eksaktong oras. Bukod pa rito, ang quartz ay medyo sagana kaya mura itong minahin at iproseso. Dahilan kung bakit naging abot kaya para sa lahat ang teknolohiya ng mga relos na quartz. Bago pa ang quartz, ang mga mechanical na relos ay mga masalimuot na likhang sining. Ngunit umaasal mga ito sa mga spring, mga gear, at mga mekanismo na naapektuhan ng friction, temperatura, at mismong grabidad. Kaya nagiging mahal at hindi ganon katumpak. Dahil sa quartz, naging abot kaya ang tumpak na pagsukat ng oras. Ngunit paano naman ang silikon? Ano ang kaugnayan ng elementong ito sa quartz at sa pangpapatakbo ng ating mga relo? Gaya na naipaliwanag ko na, ang quartz sa chemical na aspeto ay silicon dioxide. Ibig sabihin, ang elementong silikon ang pangunahing sangkap ng kristal ng quartz. Gayunpaman, lagpas pa sa paniging pangunahing sangkap ng quartz ang koneksyon ng silikon sa mga relo. Ang purong silikon ang pundasyon ng modernong elektronika. Ito ang pangunahing material na ginagamit sa paggawa ng mga transistor at microchip na siyang nagsisilbing digital na utak ng halos lahat ng mga aparato. Sa isang modernong quartz na relo, ang kristal ng quartz ang manumilika ng dalas. Ngunit ang mga integrated circuit na gawa sa silicon ang nagpapalakas ng vibration na ito. Binibilang ang mga pulso at ginagawang digital na display o galaw ng mga kamay ng relo. Ibig sabihin, ang quartz ang siyang maestro ng oras
At ang silicon, sa anyo nitong semiconductor, ang elektronikong inhinyero na nagsasalin at namamahala ng katumpakang ito. Ang imbensyon ng quartz na relo noong dekada 60 ang nagmarka ng tinatawag na revolusyon ng quartz. Binago ng inobasyong ito ang industriya ng paggawa ng relo. Kaya ang mga mechanical na relo na dati pamantayan ng eksaktong oras ay naging mga luho o collectible na lamang. Ang mga quartz na relo noon at hanggang ngayon ay mas eksakto, mas matibay at mas mura para gawing maramihan. Hindi lang sa mga relo sa pulso at sa pader na gamit ang teknolohiyang quartz. Ang katatagan at katumpakan nito ay napatunayang napakahalaga sa napakaraming ibang gamit, tulad ng sa mga computer para i-synchronize ang kanilang mga internal na proseso. Sa mga kagamitan sa telekomunikasyon para matiyak ang kalinawan ng mga signal, at maging sa mga kagamitang siyentipiko at nabigasyon na nangangailangan ng napaka-eksaktong pagsukat ng oras. Kaya sa susunod na tumingin ka sa isang orasan o analog, tandaan mo na sa likod ng display o ng mukha ng orasan ay maaaring may maliit at simpleng kristal ng quartz. Matyagang nagvavibrate ng milyon-milyong beses kada segundo. Tinutukoy ang ritmo ng iyong araw na may eksaktong sukat na ginawang posible ng inhenjerya at agham, katuwang ang mga katangian ng kalikasan. Pinapakita nito na kapag pinagsama ang katangian ng material at talino ng tao, nagkakaroon nito ng malaking epekto sa ating buhay. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mong video, mag-subscribe ka na. Kung hindi ka pa nakasubscribe, i-like mo na at i-activate ang bell para sa notifications. At kung sa tingin mo ay interesante ang aming nilalaman, maaari mong isalang-alang na maging miyembro para matulungan kami na ipagpatuloy ang paggawa ng ganitong klase ng content dito sa platform at mabanggit ka sa aming mga video. At kung ikaw ay curious na malaman ang mga kursong inirerekomenda namin dito sa channel, iscan mo lang ang QR code dito sa gilid o i-click ang link sa description ng video. Para magkaroon ng access sa maraming oportunidad at ma-develop ang iba't ibang kasanayan sa buhay. At alam mo na ba ang kahalagahan ng quartz sa mga relo? Alam mo ba kung ano ang gamit ito sa relo? I-comment mo dito sa ibaba dahil gusto kong malaman. Sa gilid, may dalawang interesting na video na dapat mong panoorin para lumawak ang kaalaman at ma-explore ang kuryosidad mo. Kung gusto mo tumulong, i-like ang video, mag-subscribe, i-activate ang bell at isaalang-alang maging miyembro. Salamat mga mahilig sa inhinyeriya. Magkita tayo sa susunod na video.